Kain na po tayo. Bon appetit everyone. God bless. Sarap sada. This is Eater's Vlog. 15 taon na po sa YouTube. Abot ko kaya? Magluluto po ako naglangka ngayon. Samahan niyo ako sa pagluluto na naman. Kaya kaluto. This Holy Tuesday. Yeah, ngayong Holy Week. Langka. Outdoor cooking po tayo. Yan po ang mga iba pang ingredients. Haluan ko po ng sitaw, yung libas. Oh, naging yelo na sa init ng araw kasi nabalik ko pala yung tangkay nito. May sawog na sardinas. Ito po yung pinato yung kamyas o iba dito sa Bicol. Yan, kagataan natin at isasaid natin siya. Yan. Kukul muna tayo ng nyog para tuloy-tuloy na. Sarap ng sabaw nito. Oh! Oh! Medyo nahulog. Naging 30 yung niyog. Ito lang po. Good for the kid eh. Mabigat na ata ate. Ready to make gata. Ang pagkatay ng puting baboy. Yan po ang tawag namin dito. Puting urig. Ayun. Ano nangyari? Masyado siyang madugo. Puti. Puti ang dugo niya. Ganyan po ang pagkatay. Kasi natin yung kanyang mga matinik na balat. Matinik na pala. Yan. Kumuha ko ng extra dahon o ng saging para hindi ako madigtaan. Matagkit ko. Talaga para baboy siya. Sa totoo lang, itong pinakamahirap na gulayan dito sa Bicol o kahit saan naman yata na lugar dito sa Pilipinas, basta gumagamit itong jackfruit after 1,000 years. Eto na po, meron na po ako nakareservang tubig dito. Yan. Para hindi siya mangitim. Lagyan natin, ilalagay natin siya. I-share ko naman to sa kapitbahay kasi di namin mauubos to. Grabe. Parang matigas na siya. Parang may hinog na. Yan. Alisin natin itong alulod na to. Wala po siyang lasa. Pero source of vinegar din po siya. Alam niyo ba nakukuha lang din ng vinegar itong langka sa kanyang
content. May acid din pala siya. Kaya pala pag meron kang sakit sa tiyan, talagang bawal ito. Lalo na nung nagka-ulcer ako. Nako, it's a no-no. Kasi yung gas pain, hindi ko talaga ano yung gas pain. Anong tawag ba dyan? Yung carbon dioxide na nabubuo pag kumakain itong carbo. May carbohydrates din pa din na ata itong content. Kaya binawal sa atin. Pero ngayon, na dahil na yung ulcer, ay go na naman tayo sa langka. Laban na naman tayo. Yung ulcer naman ay simply means sugat sugat sa tiyan, sugat sa bituka. Pag inaabuso natin yung food intake natin, yung inom, sobrang pakikipagbarkada, yun, it's a no-no talaga itong langka. Kasi may sarili siyang uri ng acid. Parang may hinog na. Parang patungo na sa paghinog siya. Ano na kasi, malaki na. Malaki. Panilipisin natin yung mga hiwa-hiwa po nito para masarap. Napakita ko po sa inyo kung paano siya. Tawag namin tinuktok. So, kaso hindi ko naman tutuktukin talaga. Kasi yung method kasi ng ate ko dati, yung pagkabata pa kami, yung tinutoktok niya ito dito, kanya-kanya. So, hihiwain na lang natin maliliit para hindi na tayo ma-stress. Sobrang ka-stressan. Dito na rin tayo magpiprepare hanggang mapino natin. Simple ganito lang po. Ganyan, hiwain natin kaya. Diba? Hiwa-hiwa lang po natin. Ganyan lang po talaga. So parang tinuktok na rin. Ganyan. Para chewable na siya. Ganyan lang po. Diba? Okay, ganyan din. Cross cut. Long cut, cross cut. Diba? Then, babad pa rin sa tubig para maputi lang. Pero sa palengke nilalagyan ng tawas para pumuti. Iba naman ang lasa na eh. Parang mapakla na. Ito talaga water lang eh. Walang added salt. No salt added. And the rest is history. Ganyan na po. Okay ba? Ito pala pong dahon ng libas ay isasapin natin para hindi matutong yung ano natin, langka. Masarap po ito. Added texture. Maasim-asim. Sayang naman kasi walang mapagsasawagan itong libas. Ito na lang po. Then ilalagay na natin yung tinuktok. Ganyan. Saing lang po ang ang setting eh. Hindi ko na inubos kasi sobra na. Ayan Yan. Tamang-tama lang po yan. Yung ito naman i-set aside natin for siguro future use tomorrow para sa iba namang putahe ng langka. Ano bang mga gusto nyo luto ng langka? Siyempre pag hinog yan sa bilo-bilo ingredient. Pag ganitong hilaw, ano po bang gusto nyo? Yan. Lalagyan natin ng dried kamyas o iba. Ito na po yung mga sangkap, tangkay ng tanglad, yung iba or kamyas dried, at bawang sibuyas. Yung spread lang natin ganyan.
lahat ng mga aromatics at spices. Gata na lang kulang. Beans sa ibabaw, konti lang. Ilagay ko na ang sardinas para manuot na yung lasa. Diba? Basta tingin. Yung hindi pakita yung brand. Hindi sponsored. Uy, dito ka sa gitna. At mayroon akong nakuwang CD pala kahapon. Pakita ko sa inyo. Ayan na po yung siliw. Yan, hinog na hinog dyan. Nakuha ko sa tanim. Ilalagay lang ng natin dyan. At may lubi-lubing dahon pa rin. Ang dami ng halo. Maglalaban ang lasa dito. Cover muna, baka malangawin. Nag-set aside po ako ng kakanggata. Yung first coconut milk. At ito yung second. Pangsain natin. Yan, pangsain. Hindi, ibig sabihin ay hindi natin siya gagalawin hanggang maluto. Ayan. From medium to slow cooking na po siya. So, ano na oras ba? It's 9:30. Siguro nga hanggang 11:30. 2 oras. Subukan natin. Try natin. Baka ma-overcook naman. So, that's it. Ready to cook. For outdoor cooking ni Kaya Kaluto. Nangangamoy luto na ata. Tingnan natin. Check it, check it, check. Uy, may dahon pa na eh. Ginsa. Saging. Ayan oh. Outdoor cooking. Ilagay na natin po yung kakanggata. Ayan. Tama na po ang baga niya. So hindi naman pala magdadalawang oras. Mga 1 oras lang. Nilagay ko ulit yung nagsaging. Iba kasi ang amoy niyan eh. Yan, di ko lang siya gagalawin. Mamaya na. Kasi sinaing eh. Kain na po tayo. Bon appetit everyone. God bless. Sarap sana.